is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Biglang may sumabog sa gitna ng pagkakabit ng LPG tank sa isang tindahan sa Taytay, Rizal. Mabilis na nagliyab ang tindahan habang nagkalapnos ang isang mag-ina at isa pa nilang kaanak na nasa loob. Iniimbestigahan na po ng Bureau of Fire Protection ang insidente na nakuhanan ng CCTV. Panoorin sa pagtutok ni Nico Wahe. Tila may inaayos ang dalawang lalaking ito sa isang tindahan sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal nang biglang may umusok at malakas na pagsabog. Mabilis na nagliyab ang tindahan, kaya dali-daling lumabas ang mga nasa loob. Sumaklolo ang mga kapitbahay at agad din may rumispondeng bumbero. Nalapnos sa muka at iba pang bahagi ng katawan ng 54 anyos na babaeng may-ari ng tindahan, gayon din ang kanyang lalaking anak at kaanak na 21 anyos na lalaki. Kwento ng isa sa mga kaanak ng mga biktima, nagkaroon ng pagsabog habang kinakabit sa lutuan ang kabibili lang nilang LPG tank. Hindi po nila alam kung may leak kasi talagang malakas yung yung lumabas na mga gas. May mga katabi pong na nagluluto din na mga buhay na yung apoy. Tas nung sumirit, kabibili lang po talaga kaya sobrang lakas ng pagsabog kasi sobrang dami ng laman ng Patuloy na inoobserbahan ng mga biktima sa East Avenue Medical Center sa Quezon City at humihingi ng tulong ang mga biktima sa pagpapagamot nila. Hanggat hindi pa daw po nawawala yung pamamagat, kailangan nila malagpasan yung stage na yun para maging masabing okay na sila. Kasi namamaga pa rin daw talaga yung mga organs nila. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP Taytay ang insidente. Sabay paalala na mag-ingat sa pagkabit ng mga tangke ng LPG. Siguraduhin po natin nakapatayin muna po lahat para masiguro po natin yung kaligtasan po natin. Pag nagkakabit po tayo, nagbabaklas po tayo ng ating mga LPG tank, siguraduhin nga po natin walang magiging source po ng ignition. Kung may pagsabog naman at pagliyab, may ilang maaaring gamitin para mas mapabilis ang pag-apula. Pwede po natin gumamit ng soft drinks. Kasi po yung pressurized, then carbonated po siya. Pag inalog nyo po yun, makakapatay din po siya ng apoy. Ang ginamit ng bumbero nakatira lang sa lugar kaya nakaresponde agad, tubig na may halong dishwashing liquid. Ang purpose po nun ay may blanket po natin yung pinagmumula ng apoy. Tinatanggal niya po yung oxygen doon. Then since ayun po ay delikado po talaga, yun ang best way. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Abiso naman sa mga customer at pasahero, kailangan pang mas maghigpit ng sinturon dahil sa dagdag singil sa tubig at pamasahe ngayong Abril. Nakatutok si Joseph Moro. Walang sariling kontador ng tubig ang ilang mga taga Nia Road sa Quezon City tulad ni Evelyn, kaya nakikikabit at bumibili lamang sila ng tubig. Ang isang cubic niya bigay sa amin 100. Noong isang buwan, nasa 6,000 piso ang binayaran niya. Kaya para makatipid kahit papano, isang labahan na lamang daw kada buwan ang ginagawa nila ng kanyang anak. Gaya ni Evelyn, araw-araw ding bumibili ng tubig si Adrian. Ngayong araw, 35 pesos ang ginastos niya para pang-inom, panlaba at panligo na ng kanilang pamilya. Pero nag-aalala sina Evelyn at Adrian na magmahal ang singil sa kanila ng binibilhan ng tubig. Simula kasi ngayong araw ang dagdag singil ng Manila Water dahil sa foreign currency adjustment o dagdag na gastos ng Manila Water sa operasyon dahil sa pagtaas ng dolyar na ipinapasa naman sa mga customer nito. Iwan ko lang kung pagtaas-taasan ulit kami. 4 centavos per cubic meter ang average na dagdag sa bill. Katumbas ito ng dagdag na 21 centavos sa bill para sa mga residential customer na kumukonsumo ng abot 10 cubic meter. Sabi naman na nagtitingin ng tubig, titingnan muna niya kung malaki ang madadagdag sa bill niya bago magdesisyon kung magtataas din ng singil. Inalmahan yan ng grupong bayan at ilang consumer na aking nakausap. Sa isang magpapamilya, magkakasama, malaki po yung dagdag po noon. Hirap na po kami sa pagbabudget dahil kami ay hindi naman po regular na may trabaho. Pero hindi lamang singil ng tubig ang tataas ngayong Abril dahil magsisimula naman bukas ang fare hike sa LRT Line 1 na 5 hanggang 10 piso. Wala namang inanunsyong dagdag sa MRT 3 at LRT 2.
habang nakabinbin pa rin naman ang 2 pisong hiling na provisional increase ng mga jeepney. Sa mga motorista, pabigat din sa bulsa naman ang big time na oil price hike na lampas piso kada litro sa gasolina, diesel at kerosene. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Para may panggasto sa kanyang kaarawan, nagbenta ang isang lalaki ng isang text blast machine na nakuha umano niya sa dating gwardiya ng Pogo. Illegal, lalo't ginagamit sa online scam ang ganyang makina, kaya arestado na siya. Nakatutok si June Veneracion. Napurnada ang plano sana ng isang ito para sa kanyang kaarawan. Nahuli kasi siya ng PNP Anti-Cybercrime Group na nagbebenta umano ng text blast machine na ginagamit sa scamming activities. Section 4A5, misuse of device. Ayon sa kanya ay sana yung pera na gagamitin niya ay pang-birthday niya. And sa kasamaang palad ay napunta po siya dito sa ating opisina. Ang text blaster na nabili niya sa halagang 5,000 pesos ay inalok niya online sa halagang 10,000 pesos. Mula raw sa isang dating gwardiya ng Pogo na bili ng suspect ang illegal na gamit. Ayon sa investigasyon ng mga operatiba natin ay napag-alaman natin na nung isinara na yung mga Pogo na ito ay kumuha ng mga devices or mga gamit doon yung mga nagtatrabaho. Sinuri ng mga taga-National Telecommunications Commission ang text blaster. Gumagana raw ito at kayang magpadala sabay-sabay ng libu-libong text message. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Radio Control Act, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Wala po akong gusto sabihin, gagawin lang po akong sasalita. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Sa gitna ng pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa mga ebidensya ng prosekusyon sa ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinarating naman ng kanyang abogado ang pagrespeto sa papel ng mga biktima sa proseso. Naniniwala rin itong mapagbibigyan sila kapag humingi ng interim release para sa dating Pangulo. Mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok si Maris Umali. Maris? Mel, naniniwala nga ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagbibigyan ng International Criminal Court kapag humingi sila ng interim release para sa dating Pangulo. Today to represent a former minister of the... Paniwala ni Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman, pasok sa mga kondisyon ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para mapagbigyan ang hihingin niyang interim release. Binanggit niya ang mga karaniwang dahilan para tanggihan ng isang akusado. The first of which is the risk of flight. The second of which is the risk of interference of witnesses with the evidence, and the third of which is the risk of continuing crimes. None of those factors exist in the present situation. Isa rin sa ikakatwiran nila sa korte ang kawalan umano ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kaso dahil naging epektibo na ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC bago pa umano masimulan ang investigasyon. So there is a compelling argument that the court cannot exercise its jurisdiction over the Philippine situation. That is a live issue. It's an issue which has been through the Philippines courts. It's an issue that's been through the ICC as well. It is a compelling argument. Sinisikap naming kunan ng pahayag ang prosekusyon kaugnay nito, pero dati nang sinabi ng ICC na pasok pa rin sa kanilang jurisdiksyon ang mga krimeng naganap bago kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. So the court's jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of a state, but only for the crimes that are allegedly were committed during the period when the state was a state party to the ICC Rome Statute. Dagdag ng international law expert at abogado ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings na si Attorney Joel Butuyan. Ang ating Korte Suprema, naglabas din siya ng desisyon na kahit na hindi na tayo miyembro, meron pa rin tayong obligasyon and meron pa rin jurisdiction yung ICC for crimes committed
while we were still a member of the ICC. Nagsumite ang prosekusyon sa ICC Pretrial Chamber ng 181 ebidensya bilang suporta sa asuntong crimes against humanity o murder. Kinwestiyon ito ni Vice President Sara Duterte at tinanong kung sapat ang bilang para masabing may crimes against humanity. Para naman kay Kaufman, the victims have a role in the process. We have to respect that role, and we hope that everyone will respect that role. Whether or not we agree with what the evidence coming out of the victims is a totally different matter, but we will argue that in court, not here. Pinaalala rin ni Kaufman ang ipinaabot na bilin ni dating Pangulong Duterte para sa mga taga-suporta. There should be no interference with the judicial process. The politics is one issue. There should be full respect for all participants in that process, the prosecution, the defense, and the victims' counsel, who will make their submissions in due course. No one should interfere with that process. Let it run its course. Mel, bagamat in high spirits, sinabi naman ni Attorney Kaufman na nahihirapan pa rin daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makapag-adjust sa loob ng ICC detention facility, lalo't 80 taong gulang na siya at may iniinda ring mga medical issues. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Sinamantala ng ilang mamimili ang pagbaba ng presyo ng isda bago pang inaasahang muling pagmahal nito dahil sa inaasahang demand bago mag-Semana Santa. Pero ang epekto sa iniiwasang karneng baboy ng Kwaresma, ramdam na. Nakatutok si Bernadette Reyes. Karaniwang nagmamahal ang isda habang papalapit ang Semana Santa dahil sa mga iiwas sa karne. Pero hindi pa yan ramdam sa mga palengke at nagmura pa nga ngayong araw. Kaya namili na si Esma ng kaya niyang iimbak sa bahay. Bibili ako ng mas maaga para mas makasave ako. Ngayon ang pinakamura galunggong. Ewan ko lang sa susunod. Baka next week, baka tataas. Sa Litex Market sa Quezon City, 140 pesos ang kilo ng galunggong. Mas mura sa latest monitoring ng Agri Department na 280 hanggang 350 pesos kada kilo. Pag mababa po yung kuha nila sa fish pork, mababa din po yung benta namin. May percent po pero mas marami ang sariwa ngayon. Nagmura rin ang isda sa Marikina Public Market. Nung nakaraan po, 380 po, 360. Ngayon po, 240 na lang. Ibig sabihin po no ma'am, dumagsa yung huli po. Nung nakaraan po kasi wala po talagang huli. Gawa ng yung malaki ang buwan, yung malamig. Obserbasyon ng mga suki ng isda, ngayon lang yan at magmamahal na sa mga susunod na araw. Ganun ang nagiging trend. Kapag Holy Week, minsan 1.5, 2 times ang presyo ng mga seafood, mas maaga sana makapamili. Yun ang inaano na namin. Anticipate before yung Holy Week talaga, which is talaga nagpipik yung high price. Ang inaasang pagmura naman ng mga baboy na iniiwasan ng ilan pag Kwaresma, nagsimula na. 380 hanggang 450 pesos na lang ang kilo ng liempo, na dati ay umaabot sa 470 pesos. Nananatili naman sa 320 hanggang 420 pesos ang kilo ng kasim. Siguro po bababa pa kasi bumaba na po siya ng 5 pesos eh. Sana masundan pa para mas marami pang hindi mahirapan yung mga tao. Dito sa Marikina Public Market, depende sa pwesto, may mga nakakasunod na rin sa maximum SRP sa baboy. 350 pesos sa kada kilo ng kasim o pigi, 380 pesos naman sa liempo. Pero may ilang hindi pa rin makasunod tulad ni Federito na retailer sa Litex Market. Dapat bumaba yun, tumaas na naman, 2 araw. Tig-5 piso na naman. Ayon sa DA, nasa 30% ng mga retailer sa Metro Manila ang nakakasunod ngayon sa maximum SRP. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hello mga kapuso! I'm back! Time out muna sa drama at iyakan ang stars ng ilan sa paborito ninyong Kapuso series dahil nagpasaya sila ng fans sa isang mall show sa Manila. At nag-share din sila ng mga aabangan ng mga mananood. Makichika kay Aubrey Carampel. Kung seryoso at palaban sa kanilang mga karakter sa GMA Prime series na Slay. Kabaliktaran ang nakita ng fans sa bigay todong production numbers ng lead cast na sina Julian San Jose, Mikey Quintos, Isabel Ortega, Royce Cabrera at Derek Monasterio.
Hindi naman nakadalo ang kanilang Slay co-star na si Gabby Garcia, na host ng PBB Celebrity Collab Edition. Pero tinanong namin yung crowd, sino yung pinagsususpetsahan nilang suspect ngayon sa show, sa pagsubaybay nila. Si Gabby, sagot nila. Si Gabby. Kasama ng Slay cast sa mall show sa Maynila, ang bida ng mga serye sa afternoon prime. Gaya nina Sofia Pablo at Allen Ansay ng Prinsesa ng City Jail. Puno raw ng emosyon ang episodes nila this week at may mangyayari sa kwento. Makukulong na ako for the first time. Tapos si Miss Beauty makukulong ulit. Tapos may mga mawawala. Full support din sila sa co-star na si Will Ashley na isa sa housemates ng bahay ni Kuya. Sakali raw na makalabas si Will sa PBB house, pwede naman daw siyang bumalik sa Prinsesa ng City Jail. Welcome na welcome siya. Open yung harap na. Nakisaya rin sa mall show ang Mommy Dearest stars na sina Katrina Halili, Shane Sava at Dion Ignacio. Sinisigurado po namin na mas marami pa pong darating na mga twist na ikatutuwa po nila and magugulat sila. May papasok ding bagong karakter na gagampanan ni Rocco Nasino. Babalik din daw ang karakter niya sa Lolong Pangil ng Maynila na parehong kontrabida. Nag-e-enjoy ako. Sarap. At mahirap Mahirap pala. Akala ko, ay pinaglaruan lang pala nila. Talagang dapat binubuhay mo. Di rin nagpahuli ang binibining Marikit stars na habang tumatagal daw ang pagsasama sa set ay nagiging close na sila. Ito nga at may request pa si Kevin. Hopefully we can hang out more. Kaya naman nagpaplano na raw sila ng summer hiking na malapit naman sa kanilang taping location. Gusto namin yung hindi na pasok dahil sa nagtatrabaho lang kami. Gagawin namin yun dahil gusto namin huminga. Sa Tanay din. Masunggi. Yeah, sana. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Physically okay ang mga Pilipinong ikinulong sa Qatar dahil sa pagtitipon nila para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Personal silang kinumusta ng kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas. Dang katutok si JP Soriano. Pinayagan ng Qatari authorities ang labor attaché ng Pilipinas na makausap ang 17 Pilipinong nakakulong dahil sa pagtitipon para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na itinuturing doon bilang political protest. Around 17 of them currently being assisted by a team led by our embassy in Qatar and of course our labor attaché who's a lawyer also on the ground. And providing the necessary assistance to them. Physically, they are okay, but of course, there is the legal matter to resolve. Again, there are allegations of violations of Qatari law. We will have to await yung findings ng Qatari side on this matter. Sa 17 inaresto, 5 ang mga babae, 2 naman ang mag-asawa at may kasama pang mga anak na menor de edad kaya nauna ng pinalaya. The parents still detained and again we're providing all the possible legal assistance that could be provided. Sa ilalim ng Qatari law, regulated ang pagdaraos ng mga pagtitipon lalo na kung may kinalaman sa politika. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nabuhayan ng loob ang mga kaanak ng 4 na Pilipinong nawawala sa Myanmar kasunod ng lindol doon. Naroon na kasi ang unang batch ng mga rescuer na ipinadala ng Pilipinas. Nakatutok si Jonathan Andal. Parang papel na tinupi ang condominium building na ito sa Mandalay, Myanmar, kung saan nakatira ang 4 na nawawalang Pilipinong guro. Tinukoy ng isang kaanak ng mag-asawang Edsel at Alexis Adalid ang lugar sa kondo kung saan nakita ang kanilang gamit. Sana aniya mapuntahan ito agad ng mga Pinoy rescuer na ipinadala ng Philippine government doon. Hanggang kaninang hapon, wala pang bagong impormasyon na nakukuha ang mga pamilya nila. Gayon din ang mga kaanak ng mga gurong sina Francis Aragon at Barin Barcelo. Pero kumakapit sila sa milagro at pag-asa. Buhay ka, kuya. Buhay ka. Kasi bata mo pa, ang dami mong skills. Mahal ko anak ko. I'm not ready to lose him. Dinadasal ko talaga ni Lord na buhay siya at pagsubok lang ito.
Miss na miss ka na namin. Gusto lang namin malaman kung nasaan ka, kung okay ka, kung kumakain ka ba, kung may nag-aalaga ba sa'yo dyan. Umaasa pa rin kami sa Panginoon. Kanina dumating na sa Myanmar ang unang batch ng mga Pilipinong medical at rescue team sakay ng 2 C-130 plane. 91 lahat ang i-deploy mula sa special rescue units ng Air Force, Army, MMDA, BFP at pribadong sektor. Kabilang ang ilang tumulong din noon sa lindol sa Turkiye. Ito ay kasama ng ating sinasabing one ASEAN, one response. May panahon pa upang iligtas sila. They are self-contained, well-trained, no? They will set up the field hospital, they will set up logistics. Nabuhayan ang pag-asa ang mga kaanak ng mga nawawalang Pilipino. Hindi raw po sila uuwi hanggat hindi nakikita yung mga nawawala. Maluwag na ang puso ko kasi nag-promise sila na coordinated na lahat sa ASEAN. Kahit paano po nagkaroon ng hope, umaasa pa rin kami na makikita pa din sila, na makakasurvive pa din sila, na sana hindi lang retrieval yung mangyari kung hindi talagang i-rescue sila. Nangako rin ng tulong ang Department of Migrant Workers maging sa iba pang Pilipino sa Myanmar na nangangailangan ng tulong. We're ready to provide financial assistance, not just in locating the 4, but for any other OFW on the ground who may need any form of assistance, medical or any other form of assistance in Myanmar. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Wala ng low pressure area na nakaka-apekto sa bansa pero may pumalit namang weather system na nagdudulot din ng maulang panahon. Yan ang frontal system na umaabot sa eastern section ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, ang frontal system ay banggaan din ng mainit at malamig na hangin pero kumpara sa shear line, hindi naman magtatagal at sa maiksing panahon lamang iiral. Ito rin ang dahilan ng pagbaha sa ilang bahagi ng Cagayan ngayong araw, gaya sa bayan ng Alakapan kung saan binaha ang ilang kalsada at paaralan. Mananatili namang maalinsangan sa ilang lugar gaya sa Dagupan, Pangasinan, Iba, Zambales at Virac, Catanduanes na aabot sa danger level ang heat index. Posible naman ang hanggang 40 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero kahit mainit, may tsansa pa ring umulan. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin ang ilang lugar sa Cagayan Valley at Cordillera. May malalakas na ulan pa rin na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Mimaropa at Bicol Region. Kalat-kalat naman ang ulan sa Visayas at Mindanao. Bandang tanghali at hapon, may posibilidad ng localized thunderstorm sa Metro Manila. Mahigit 30 na ang mga sumbong ng bentahan ng boto na nakarating sa COMELEC. May mga inireklamo na rin ng paggamit sa mga resources ng gobyerno sa kampanya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong panahon ng kampanya, umabot na sa 34 na insidente ng vote buying at selling ang nai-report sa COMELEC main office sa Maynila. Ayon sa COMELEC, posibleng mas malaki pa ang bilang kung lahat ng reklamo na idudulog sa mga opisina ng COMELEC sa iba't ibang panig ng bansa. Inaasahan raw na pinakamaraming reklamo ng vote buying sa Metro Manila. Historically, or let's just use the BSKE, no, ang NCR lagi ang parang sentro ng vote buying. But after NCR, nandiyan ang Region 4A. From the province, let's just do top 5, Palawan, Abra, Camarines Sur. Binabantayan din ng COMELEC ang pag-abuso sa state resources, gaya halimbawa ng pamimigay ng ayuda para manuyo ng mga botante. May 11 reklamo na raw tungkol dito. Para naman sa mga registered voters sa ibang bansa, naglabas ng bagong infomercial ang COMELEC, katuwang ang Kapuso star na si Michael V, para turuan ng mga Pinoy abroad kung paano mag-enroll para sa internet voting. Bago magsimula, ihanda ang inyong valid ID. Makakaboto na sila simula April 13 hanggang May 12. Kaya tinuruan na rin sila paano bumoto gamit ang kani-kanilang mga gadgets. Kung tama na ang balota, pwede nang i-click ang Cast Your Ballot. Nasa mahigit 1.2 million ang registered overseas voters. Pero sa ngayon, mahigit 17,000 pa lang ang nakapag-enroll na kailangan para makaboto online.
Pinag-aaralan naman ng COMELEC ang sitwasyon sa probinsya ng Abra para daw makabuo ng desisyon kung ilalagay ito sa ilalim ng COMELEC control dahil na rin sa ilang election-related violence na naitala roon. Sa isang statement, kinundena rin ng grupong Concerned Citizens of Abra for Good Government ang mga pagpatay at insidente ng pamamaril sa probinsya. Humingi sila ng masusi at patas na investigasyon. We will not hesitate to place Abra under COMELEC control once again kung ganyang matatakot ang mga mamamayan at may mga buhay na nasasakripisyo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Huli sa entrapment operations ang inireklamong sangkot sa umano'y mortgage scam. Ang suspect, nagsanla umano ng lupa na iba na pala ang may-ari. Nakatutok si John Consulta. Lumabas sa kanilang pinagtataguan sa kusina ang mga ahente ng NBI Lucena pagkakuha ng senyas na tinanggap na ng kanilang target ang Mark Money. Arestado siya at na-recover din ang Mark Money na kanyang kinuha mula sa complainant. Sumbong ng biktima sa NBI, nagsangla sa kanya ang suspect ng isang property na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso kahit iba na pala ang may-ari ng lupa. Siya ay nabiktima o binibiktima ng ating mga suspect gamit ang tinatawag nating mortgage scam. Itong scheme na ito ay ginagamit ng mga manloloko para makakuha ng pera sa kanilang mga biktima sa pamamagitan ng pagsasangla ng isang titulo sa maraming tao ng paulit-ulit. Nakakuha ng break ang NBI Lucena nang humingi ng karagdagang 300,000 pesos ang mga suspect mula sa kanilang biktima na nagbigay daan para sa isang entrapment operation. Upon investigation and verification, nakita natin na tuloy-tuloy ang panloloko nitong mga suspect na to. Hindi lamang dito sa ating victim kundi sa marami pang mga tao. Naharap sa reklamong estafa ang arestadong suspect na patuloy naming sinisikap na kunan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinagpapaliwanag ng MMDA ang opisyal nitong si Gabriel Go matapos mabatikos ang paraan ng pagsita niya sa isang pulis dahil sa isang nakaparadang motorsiklo sa bangketa. Iniimbestigahan din ito ng National Police Commission. Nakatutok si Mark Salazar. Sa ikinasang clearing operations ng MMDA sa Quezon City, pinagalitan ni Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go si Police Captain Eric Felipe dahil sa motorsiklong nakaparada sa bangketa sa tapat ng kanilang police station. Humingi ng paumanhin sa kanya si Captain Felipe pero sagot ni Go hindi raw niya nagustuhan ang approach ni Felipe. Ang video in-upload sa social media at nag-viral pero kalaunan ay inalis din. Kinwestiyon ni Senator J.V. Ejercito ang inasal ni Go na aniyay pambabastos sa pulis. Sapat na raw na tinikita ng pulis pero hindi na aniya dapat pang pinahiya. Ang insidente iniimbestigahan na ng National Police Commission. Di rin ikinatuwa ni NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Calinisan ang ginawa ni Go. Kung nagkamali ang pulis, kasuhan, parusahan. Ang problema ko dyan is yung pamamaraan. Pwede naman na tikitan mo na, tapos na. Nagsusorry na yung tao, balak na yung bayaran yung fine niya, bibidyohan mo, ipopost mo, papayain mo, para lang what? For the views. Ayon pa kay Calinisan, nakausap niya na si Captain Felipe at balak daw nitong magsampa ng reklamo laban kay Go. Binidyohan mo pa yung tao na hindi niya nalalaman, wala rin namang consent niya. Clear violation of the Data Privacy Act. Extremely libelous yung ginawa din niya. So I cannot fault si Captain Felipe. It's well within his right to file a case. He feels aggrieved and actually I feel for him. Nakausap na rin ni Calinisan si Go at pinayuhang humingi ng paumanhin kaugnay sa nangyaring insidente. Sabi niya, pag-isipan niya, uwi lang daw siya, mag-draft daw siya ng statement. Pinaasa niya lang kami. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Go. Sa isang post, sinabi ng MMDA na inisyuhan na si Go ng show cause order. Tinawag nito si Go na isang dedicated MMDA enforcer pero kung nagkamali, dadaan ito sa due process at papanagutin ayon sa batas. Humihingi rin ng paumanhin ng MMDA sa publiko, pati kay Captain Felipe at kanyang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
Sinulit ng mga walang pasok ngayong araw ang unang holiday mula nang ideklara ang pagsisimula ng tag-init. Ang kanilang diskarte para magpalamig sa pagtutok ni Ian Cruz. Kahit may mga basura malapit sa dalampasigan, hindi naawat sa paliligo ang mga batang ito kanina magtatanghali sa bahagi ng Manila Bay na tinatawag nilang Bulungan Resort. Hindi nila alintana ang dumi para lang maibsan ang init ng panahon ngayong walang pasok ang marami. Sa gitna ng dati ng pagbabawal ng paglalangoy roon dahil sa maruming tubig, sabi nila, nag-iingat naman sila para di makainom ng tubig. Kasi masarap maligo! Sobrang sarap! Kahit di na kami pumunta sa tunay na swimming pool, okay na to. Kaysa sa swimming, gagastos ka pa dito, libre na. Libre rin naman ang panablas sa damang init na 37 degrees Celsius ng ilang nasa Kapulong Street sa Tondo, Manila. Portable pool na kagabi pa ipinaglambing ni Jude na i-assemble ng ama para sa kanilang magpipinsan. Sobrang init po ng panahon ngayon. Kaya naisip mo mag-swimming? Opo. Sa panahon po, sobrang init, ganyan. Kaya po napalatag po ng pool para po malis yung init sa katawan tsaka yung init po ng panahon. Kung sila may portable pool, irigasyon sa bukana ng isang dam naman ang naging instant swimming pool sa Vintar, Ilocos Norte. Bukod sa malamig na tubig, presko rin ang lugar dahil sa dami ng mga puno. Speaking of nature, dinayo rin ng mga gustong magpapawi ng init ng panahon ngayon ang Puyaw River sa San Nicolas, Pangasinan. May mga kubo rin na pwedeng rentahan at may hanging bridge na dagdag atraksyon. Sa Buwak, Marinduque naman, sinamantala rin ng mga bata ang holiday at mainit na sikat ng araw para maglibang naman sa dagat. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Dinala sa ospital si Kapuso primetime action hero Madrid matapos maaksidente habang may kinukunang eksena sa lolong Pangil ng Maynila. Sa Instagram post ni Dudu, sinabi niyang may ginagawa siyang eksena kahapon nang bigla raw bumigay ang kanyang legs at hindi na makapagpatuloy. Agad naman siyang binigyan ng first aid ng medical team sa set ng lolong hanggang maihatid sa ospital. Doon, kinumpirma raw ng doktor na nagkaroon ng hamstring strain si Dudu. Sumailalim na sa MRI si Rudo at bukas malalaman ang resulta. Mabigat daw para kay Rudo na di matapos ang mga eksenang kailangan sa lolong pero di pa raw tapos ang laban. Nagpaabot din ng pasasalamat si Rudo sa kanyang girlfriend na si Bianco Umali na sinamahan siya sa ospital kasama ang iba pang staff ng lolong. Sabi pa ni Rudo, this is just part of the journey and he'll come back stronger. Get well soon, Rudo! Pumanaw na ang isa sa 4 na nabaril sa Antipolo, Rizal, kasunod ng gitgitan sa kalsada. Ayon sa hepe ng Antipolo Police, binawian na ng buhay ang biktimang naunang napaulat na kritikal sa ICU. Siya ang isa sa 2 rider na nakagitgitan ng SUV driver na malapitang binaril. Ama siya ng isa pang rider na sugatan din. Dahil dito, mahaharap na ang suspect sa reklamong murder at multiple frustrated murder at paglabag sa Omnibus Election Code. Nagpaalala ang mga otoridad laban sa mga maiinit ang ulo, lalo sa dami ng mga posibleng makasabay sa mga resort ngayong tag-init. Kasunod yan ang suntukan ng ilan sa isang pool sa Bulacan at pagkuyog naman sa isang dalagita sa isang beach sa Talisay, Cebu. Nakatutok si Oscar Roida. Imbis na sa tubig alat lang, tila naligo sa suntok at hadyak ang isang dalagita sa kamay ng kanyang mga kapwa minor de edad sa beach na ito sa Talisay, Cebu. Patuloy na inaalam ng Talisay Police ang pinag-ugatan ng gulo. Bagamat sa paunang impormasyon ng Talisay Police Women and Children's Desk, may mga sinaktan umano ang nakuyog kaya siya ginantihan. Isinailalim na sa intervention ang biktima at 5 pang minor de edad, habang ipinatawag naman sa case conference ang kanilang mga magulang. Sa viral videong ito naman, tila dito malab ang lamig ng tubig sa init ng ulo ng mga nagrambulan habang nasa isang resort pool sa Kalumpit, Bulacan kagabi.
Nag-umpisa sa isang suntok hanggang sa makisali na nga ang iba pang kasama. Umabot pa sa puntong to whom it may concern na ang mga pinakakawalang suntok. Meron daw pong nagrarambolan na 2 grupo sa swimming pool. Mga bandang past 8 po yun. Agad naman itong nirespondihan ng pulisya. Pero pagdating nila doon, ang mga magkakaaway, friends na umano. Yung 2 grupo po, mga taga Manila po sila, Tondo at Quiapo. Belong din sila sa isang religious sect po. Kaya yung mga elders na sinunod naman nila. Wala rin naman daw seryosong nasaktan o napinsala, kaya di na rin nagreklamo ang pamunuan ng resort. Pero nagpaalala pa rin ang otoridad ngayong tag-init na at mas marami pang magsisipunta sa mga resort, lalo yung mga umiinom. Malamig lang po yung ulo natin. Iwasan po natin magkapikunan, lalo po yung may mga umiinom. Yun po, mainit na po yung panahon. So pupunta tayo ng resort para magpalamig, wag po yung painitin po yung ulo. Respetuhan po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Naging emotional si Slay star Mikey Quintos nang kumpirmahin ang breakup nila ng boyfriend na si Paul Salas. Sa kabila niyan, may nilinaw ang aktres sa dahilan ng hiwalayan. Makichika kay Aubrey Carampel. Pero napakahirap po itanong ito. Oo, hindi. Kayo ba ni Paul Salas ay nagkahiwalay na? Opo. Hiwalay na kami dito. Hindi raw April Fool's joke ang nararamdamang bigat ng puso ngayon ni Mikey Quintos matapos amining hiwalay na sila ng boyfriend na si Paul Salas. A month ago na yung nag-start kaming mag-usap about this decision. And ngayon, nagiging clear sa amin na ito nga yung tama for us. Mutual naman na decision to. So wala pong third party. Yung bakit, I think, it's better if you hear from him. That's better. 2022 nang officially aminin ni Paul ang real score sa pagitan nila ni Mikey. May something daw kayo ni Mikey Quintos. Nag-skip. Meron. Pasagot ka na. Ano kami, hindi kami nagmamadali, pero dating kami, dating. Ang kanilang kilig in real life, damang-dama rin on-screen sa kanilang serye na The Lost Recipes. Lasing ako. Nag-bloom pa ang relationship ng dalawa from celebrations to their dates at kahit sa kanilang travels. Last August 2024, natanong pa si Paul sa Fast Talk with Boy Abunda kung napag-uusapan na nga ba nila ni Mikey ang pagpapakasal. Biro-biroan pala dito, boy. Talaga? Pero may pangarap siguro. Pero hindi raw lahat ng relasyon happy ending. I know why it's difficult. Because I would like to assume na mahal mo pa rin si Paul. Ba't may gano'n, Tito Boy? No, it's difficult. Ang tanging dasal lang daw ni Mikey ngayon. Okay, Lord. Ang dami kong na-feel ngayon. Ang hirap for me. Pero alam kong ito lahat na to, feelings lang to. And wala kang binibigay na challenges na hindi ko kaya. Trust ko yun. And gusto kung pwede ako mag-request. Gusto ko sana hindi masayang yung love na binibigay ko. But I told Paul this, na yung love na binigay ko sa kanya na yun. Kahit naman i-take back ko yun, hindi na kayang tanggapin ng katawan ko yung love na yun. Kasi binigay ko yun unconditionally. I pray for him pa rin. And I pray na kung hindi man siya, Lord, help my heart heal. Just help me be strong through all this. Paul, thank you. So 4 years. And alam mo naman na yun, nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin. And maybe I wanna remind you lang na nasa sayo to make all this worth it. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening.
Pinaghahanda ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang Northern Luzon Command sakaling lusubin ng China ang Taiwan. I-extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. Sinabi yan ni Browner sa gitna ng paglunsad ng China ng military exercises sa paligid ng Taipei. Samantala, sinabi rin ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na pinapatibay ang Western Command o WESCOM at NOLCOM ng Philippine Navy. Pinag-uusapan din daw ang mungkahing magtatag ng West Philippine Sea Command. Isang araw na lang bago ang eleksyon 2025, muling tinalakay ng senatorial candidates ang kani-kanilang mga isinusulong na plataporma. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mas paigtingin ni Senador Lito Lapid ang kaalaman ng publiko sa free legal assistance. Subsidiya para sa bayarin sa kuryente ang isinusulong ni Congressman Rodante Marcoleta. Pagpapalawak sa mga benepisyo ng barangay officials ang itinutulak ni Senadora Amy Marcos. Kasama niya sa pagtitipon si Senadora Pia Cayetano. Si Kiko Pangilinan, ipinaalala na bumoto batay sa track record ng kandidato. Dumalo sa General Assembly ng Liga ng mga Barangay, sina Manny Pacquiao, nung naging senador po ako, nag-file po ako ng Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, Benhar Abalos, at Senador Bong Revilla. Paglaban sa korupsyon ng pangako ni Ariel Carubin sa tricycle drivers. Nag-motorcade sa Candoni, Negros Occidental si Congressman Bonifacio Bosita. Kapakanan ng children with special needs ang ipinaglalaban ni Angelo de Alban. Uunahin daw ni Senador Bongo ang paglalapit ng serbisyo sa publiko. Tututukan ni Ping Lacson ang paglaban sa korupsyon. Nag-motorcade sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila si Atty. Raul Lambino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Umabot na sa halos 400 detainee ng PAOK ang dinala sa ospital nitong Marso, kabilang ang nakakulong doon na si Tony Yang. Siksika na kasi sa loob ng PAOK Detention Facility kaya hawa-hawa na sa sakit. Nakatutok si Salima Refran. Sa lapag na natutulog ng PAOK Detention Facility sa Pasay, ang mahigit 500 nahuli sa iba't ibang raid nitong nakaraang mga buwan. Ang dating holding at processing areas, ginawa na ring detention. Halos 1,000 na kasi ang nakakulong sa dating pogo na opisina na ngayon ng PAOK. Di na rin maiwasan ang pagkakasakit. Nito lang Marso, halos 400 ang dinala sa ospital. Nagkaroon rin ng pagkalat ng flu-like disease. Masyado na silang marami. Nasa kulang-kulang 1,000 na yung nandito sa aming temporary detention facility. Siguro sobrang init, tapos yung iba may mga dalang sakit, nagkakahawa-hawa na. Ang kapatid ng dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang, isinugod na naman kagabi sa ospital. Mula nang mahuli, 3 beses ang sinusugod sa ospital si Yang dahil sa dati ng sakit na Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Naka-isolate siya ngayon at ginagamot para sa lung infection. Ito meron dugo ba? Meron, ganyan. Hindi obo dito, ng doktor sabi dapat sa hospital. Kasi dito marami Papa po ite, ayaw dito. Meron na kaming ginawang coordination with the DOH and of course sa Bureau of Migration, nakipag-coordinate na rin kami, and sa DOJ. Kasi ang balak namin talaga, ipadala na siya
ng dire-diretso sa ospital para at least masigurado natin na matitignan siya ng maayos. May dalawa namang nasawi dahil sa mga komplikasyon sa dati ng mga sakit. It's a sad story nga, ma'am, na may namamatay na, no? But ang mga cause naman po nung pagkamatay nila is yung mga dati na po nilang sakit bago pa po sila dinala dito sa amin. 6 naman ang buntis at inaalalayan sa pagpapacheck up. Nagtayo na rin ang medical at dental clinic ang PAOK kung saan may dumarating na medical personnel kada linggo. Hindi naman pwedeng pabayaan yan dahil ayaw naman po natin magkaroon ng humanitarian crisis dito sa loob ng facility na ito. Kailangan i-fast track po natin talaga yung deportation. Samantala, 70 dayuhan naman ang inireklamo ng PNP-CIDG ng illegal gambling at paglabag sa Cybercrime Prevention Act kaugnay ng ni-raid na scam hub sa Pasay noong Pebrero. Haharap sila sa preliminary investigation sa Pasay Prosecutor's Office. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. First week pa lang, pero intense na agad ang mga episodes ng murder mystery series na Slay. Pero sa kabila ng fierce roles, ipinakita ng stars nito ang kanilang kakulitan sa pagsabak nila sa GMA Integrated News interviews kanina. Ang kanilang special bond support system na rin para sa kasamahan nila na si Mikey Quintos, kasunod ng breakup nito kay Paul Salas. Makichika kay Nelson Canlas. Ito boring na. Sa lahat ng pinagkwentuhan ko, these girls sa Slay have been really supportive. Laking bagay na nag-work tayo. Feeling ko, pinabisi ako ni Lord para kayanin ko to. Grateful si Mikey Quinto sa mga co-stars niya sa murder mystery drama series na Slay na siya ngayong outlet niya para i-release ang bigat ng nararamdaman kasunod ng breakup nila ni Paul Salas. Sa kanilang pag-upo kanina sa GMA Integrated News interviews, kita kung paano pag-aanin ni Gabi Garcia, Isabel Ortega at Julie Ann San Jose ang pakiramdam ni Mikey na gusto pa nilang maging housemate sa PBB Celebrity Collab Edition. Sino sa tingin mong bagay pumasok sa loob? Ako, I wouldn't change my answer. Maybe it's really Mikey. Bakit ako din? If I were to ask, It's Mikey. Yes, Mikey na talaga. I think so. So Mikey! Kasi her personality is so vibrant. I feel like she could get along with a lot of people. She can also share her stories. Tsaka, mag-enjoy siya dun. Okay, Mikey. Sasabihin na namin sa'yo, ah. Ano? Okay. Walang ganyan, Kuya Nelson. Hindi nakakatawa. Totoo nga. Kuya? Hi, Kuya. Hi, Kuya. Ni Gabi. May host dito. Natakot ako. At ito na nga po, subaybayan po natin ang pagpasok ng nag-iisang Hoy, may Mikey thesis ako! Ikaw pa ng theme song. Takot ka, no? Kala mo, na-miss niya rin naman si Kalin. Mamimiss ba rin si Paul? Si Paul. Oo. Pa-intense naman ang pa-intense ang mga ganap sa GMA7 at View Philippines Original Series. Kabaliktaran daw ito nang nangyayari sa set. Hindi lang naman kami castmates dito, we're also best friends. Ang saya lang taping namin, Sir Nelson. We're very alive, full of energy, sa chikahan. Food plus chika. Oh, walang dull moment talaga pag kaming apat yung magkakasama. In another perspective, mahirap din to work with friends lalo na ganito ka-intense yung genre. Mikey? Feeling ko baliktad naman. I mean, these three girls are professional enough and magaling sila na alam nilang advantage yung friendship kesa disadvantage. Last week, ipinakilala na sina Sugar, Liv, Amelie at Yana, ang 4 na babaeng suspect sa pagpatay sa sikat na fitness vlogger na si Coach Zach, played by Derek Monasterio. Pero alam na ba ng ladies kung sino ang tunay na killer? May hula. May hula. Hula Puro hula pa lang. Hula pa lang eh. Kasi, pati us, we don't know what's gonna happen in the script. We don't know who's who killed who. So, even for us, it's a big surprise. Saka they're holding it back. Yeah. Kasi sa ngayon, we're nearing towards filming the finale. Talagang hinold back nila yung last few days of the show. Siguro para din ma-keep kami, na surprised kami.
Ang sigurado, hindi raw dapat palampasin ang mga susunod pang eksena sa GMA Prime. Pa-intense na ng pa-intense kasi yung mga kaganapan eh. So, mag-unfold lahat ng mga secrets and lahat ng mga mysteries sa amin. Mas madadagdagan yung conflict sa aming apat, like, between us. So, yun yung dapat nilang abangan. And of course, there are a lot of secrets. Yung akala nyo yun na yung pinaka-plot twist ng isang character, hindi pa pala. Tip of the iceberg pa lang ang napapanood ng mga viewers natin ngayon. So, pwede din nilang abangan yung mga hidden relationships. Yes. Ano kaya yung mga yun? Yung mga, kung ano yung mga connection na hindi agad nakikita. Abangan niyo po yung abs ni Derek Monasterio. Yan din. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Welcome back, Yes, Iya! Ang bagong kamadrona. Nagpaanak ba naman sa sarili? Ay, nako. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Sample Dia.